Hagip ng CCTV sa Bingawan, Iloilo ang isang pickup truck na umuusok pa at wasak ang harapan. Kita rin ang motorsiklong kinakaladkad nito. Bukod dyan, may sinalpok ding tricycle ang sasakyan. 2 ang patay at 2 ang sugatan. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng pickup truck. Sumuko ang driver na maharap sa asunto. Sa Albuera, Leyte, isang kotse ang pinagbabaril. Patay ang 2 sa mga sakay nito at sugatan ang 3 iba pa. Agad tumakas ang mga salarin. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang mga namaril at kung ano ang motibo. Mismong nanay isinadlak umano ang 6 na anak na menor de edad sa paggawa ng video ng kalaswaan saka ibebenta online. Akusasyon ito sa isang babaeng inaresto ng NBI matapos itimbre ng mga otoridad sa Amerika. May report si John Consulta, exclusive. Sa bahay na ito sa Caloocan, nakatira ang 6 na minor de edad na sinagip ng NBI Human Trafficking Division mula edad 2, 5, 7, 10, 12 at 14. Nasa loob din ng kanilang ina na kinompronta ng NBI. Dahil nga nagbebenta kayo ng mga video na may ginagamit ng mga bata sa Wala pong kalaswaan, ganyan, ma'am. ma'am. Wala pong ganyan. Sigurado, ma'am? Wala pong ganyan, ma'am. Papakita ko, ma'am. Saan po? Ma'am, nasa inyong Asa yung cellphone mo? Cellphone niyo, ma'am. Pagbukas ng mga otoridad sa cellphone ng ina, tumambad ang manalaswang video ng kanyang mga anak. Kahit tototanggi ang ina, agad siyang inaresto ng NBI sa bisa ng cyber warrant. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin sa iyo sa anumang hukuman. Ayon sa NBI, nag-ugat ang operasyon sa tip ng US Department of Homeland Security. Nakuha kasi sa isang pedophile na naaresto sa Amerika ang ilang masaselang video na galing Pilipinas. Itong mga customer niya, na-meet niya ito sa isang dating app. So kapag naging regular customer niya na ito, lilipat na siya ng platform. Ang gusto live na binobroadcast dito sa foreigner na ito, traumatic ito dun sa bata at nakapagtaka na yung pagiging nanay nito parang tinalikuran mo na proteksyonan mo yung mga anak mong minor de edad para lamang ipagpalit sa pera. Wala pang pahayag ang inarestong ina. Naharap sa reklamong paglabag sa RA 11930 na nagbabawal sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse or exploitation materials. Pinakamabigat na parusa rito ang habang buhay na kulong at multang hanggang 2 milyong piso. Kung may di bababa sa 3 tao o sindikatong sangkot sa krimen, bukod sa kulong habang buhay, magmumulta rin ang sentensyado ng 5 hanggang 20 milyong piso. Na-turn over na sa DSWD ang mga sinagip na minor de edad. John Consulta, GMA News. May special session sa Miyerkules ang naka-adjourn ngayong Kongreso. Ipinatawag yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Bukod sa pag-aproba sa mga nakabinding batas, posible rin ang pagluklok ng bagong Senate President na maaari lang mangyari tuwing nakasesyon. Naunang iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero ang tinaguriang new majority, sinabing pinabakante na nila ang pwesto. Kinikahit ni Senator Win Gatchalian ng mga kapwa-senador na dumalo sa special session. Pumuko naman ang atensyon ng pahayag ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya rito. Naantabayanan kung lilipat siya ng paksyon. Ayon naman sa Makabayan Block ng Kamera, alam ng lahat na ang special session ay tungkol sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Kaya dapat daw bantayang maigi ng publiko ang mga magaganap sa Miyerkules. Naglaan ng 278 million pesos na tulong ang Office of the President para sa mga nilindol. Kanina, kinamusta niya ang mga pasyente sa labas ng napinsalang Sarangani Provincial Hospital. Pinangunahan din niya ang turnover ng 2 patient transport vehicles mula sa PCSO at bumisita sa nasirang Malapata National High School. Sa General Santos City, nagdaos ang situation briefing kung saan in-update ang Pangulo ng mga opisyal ng bawat LGU
sa mga nilindol na lugar. Kung kinakailangan, gagamit daw ng helicopter o idaraan sa dagat ang mga tulong para mahatid sa mga isolated na lugar. Samantala, itinigil na ang search and retrieval operations sa Tiboli, South Cotabato. Ayon sa PDRMO, lubhang delikado na ang paghuhukay dahil sa paglambot ng lupa at banta ng panibagong pagguho. Ipinagmamalaking anak ng Talacogon, Agusan del Sur, si Rene Baterbonia. Pero ngayon, malungkot na sasalubungin ng bayan si Bobet para ipagluksa. Sa gitna naman ng sigaw ng hustisya sa pagkalunod ni Baterbonia at kapwa Ateneo basketball player na si Divine Adili, nag-resign ang head coach at manager ng koponan. May report si JP Soriano. Isang huling pagpupugay para sa batang sports hero. Maraming nag-abang sa funeral convoy kaninang umaga para iuwi sa kanyang hometown sa Talagocon, Agusan del Sur, si Rene Baterbonia. Bukas 1:00 ng hapon, bubuksan sa publiko ang burol ni Rene sa Talagocon Evacuation Center and Gymnasium. Para sa mga kaanak ni Rene, malungkot at mabigat sa damdamin ang makapiling siyang muli nawala ng buhay. Amping Bubit, pray always. Andito lang kami para sa'yo, sa mga pangarap mo. Mamimiss ka namin, hindi ka man lang nakapunta sa bahay sa pag-alis mo. Kasi matagal ka pang makauwi. Yun pala, uuwi nga pero wala na. Sa basketball, ako ang manager, coach. Alam ko saan papuntang abilidad niya. Alam ko talaga na talaga sisikat yun. Kaya nanghinayang talaga ako, sayang talaga. Mahaba-haba pa sana ang karera ni Baterbonia at Divine Adili sa Ateneo Blue Eagles kung hindi sila nalunod sa training sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Sa investigasyon sa kanilang pagkamatay, sinisilip kung homicide o hazing ang kanilang kaso. Kaninong utak talaga? Right now, all direction pinpoints doon sa head coach. And we're not totally exonerating, the investigation is ongoing. I'm sorry. Si Coach Tab Baldwin na nauna nang nagsorry, isa sa mga pinaharap ng PNP-CIDG ngayong araw. Hindi siya sumipot. Head ng Ateneo Athletics Department at mga abogado ang humarap. Kabilang sa inusisa, bakit ang team building sa beach na ayon sa LGU ay hindi pala pinaliliguan at bakit lumayo ang training mula sa tapat ng resort. Ayon sa CIDG, muling ipapatawag ang mga opisyal ng Ateneo basketball team na hindi sumipot. Kung di pa rin magpakita, sasampahan sila ng indirect contempt o obstruction of justice. Ipasusumpi na rin ng CIDG ang mga opisyal ng Smart Communications Foundation na nagpapatakbo umano sa Ateneo basketball team. Anila sa Smart nakarehistro ang sinakyan ni Coach Tab papuntang Aurora. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Smart Communications. Si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap, inanunsyong nag-resign na si Baldwin at team manager na si Epok Kimpo. Emotional din siyang humingi ng tawad sa mga naulila ni Baterbonia at Adili. No word in any language is capable of describing this loss. When a young man dies, we mourn both the loss of life and the shattering of dreams. I am here to say, simply and directly, we are truly, deeply sorry. Nagsorry rin siya kung bakit matagal silang nanahimik at hindi agad humarap sa publiko ang mga sangkot. The persons who can shed light on the events of June 8 are also now subject of investigations. They have their constitutional rights as well, and we intend on respecting those rights. Bumuo na raw ang Ateneo Board of Trustees ng fact-finding body para magsagawa ng independent investigation. We don't want to compromise the findings of that. Even we, the whole university, will be answerable to that fact-finding group. JP Soriano, GMA News. Ang buzzword sa panahon ngayon, AI, Artificial Intelligence. Malaking tulong daw ito para mapadali, mapaganda at maisagawa ang ilang trabaho at mga personal na likha.
Pero mapapalitan nga ba nito ang sining mula sa angking talino ng tao? Ang saloobin ng ilang artists sa paglipanan ng mga gawang AI, alamin sa unang bahagi ng aming special report, Artificial Obra. Sa panahon ng Artificial Intelligence o AI, lahat pwedeng maging instant. Kapag gusto ng imahe o litrato, hindi na kailangang gumuhit. At masasabi mo ba, alin ang likha ng artist at alin ang AI? I think ako AI siya. Nung una kong tingin, as art student, hindi siya AI. AI po. Yung brush strokes niya kasi parang Human-made. Ikaw ba? I think it's human-made. Halos wala na rin pagkakaiba. Kayang-kaya na kasi gawin ng AI lahat eh. Pwedeng AI. Pero ang imahe, hindi likha ng AI, kundi obra ng full-time live portrait artist na si Albert Raquieno. Gamit ang highlighter at paintbrush, bigyan mo lang siya ng 2 hanggang 3 minuto, maguguhit na niya ang portrait mo. bilang artist, naninindigan pa rin naman ako na hindi siya mapapalitan. Ang AI kasi, efficient ito, mabilis ito, may results agad, output-based. Pero dito sa live portrait sa ginagawa ko, gusto kong mapahalagahan natin yung proseso, yung interaction, yung human connection, para mas madagdagan ng value yung output natin or yung ibibigay ko sa kanila. At kahit may mga bagay na kayang gawin ng AI, para kay Albert, hindi pa rin dapat talikuran ang sining na likhang kamay. Naniniwala naman ako na mananalig pa rin yung humanity or yung value nito. Hahanap-hanapin pa rin natin yung sense of being human ng isang work. Yung dinadrawing ka mismo ni Albert sa kung paano kanya nakikita, even yung conversation na sinishare nyo habang ongoing yung process, hindi mo yun makukuha sa AI eh. Yung sining, naramdaman siya, na-experience siya. Para sa comic creator na si AJ Bacar, may mga bagay pa rin hindi kayang gawin ng AI. Yung humor ng Pinoy kasi, hindi siya kaya ng AI eh. Kahit mag-search ka sa ChatGPT or Gemini, o maghihi ka dyan ng mga humor na story, magbibigay yan, pero parang it's not as funny kapag tao talaga yung nag-isip. Kung sa AI, prompt lang ang kailangan sa paglikha, si AJ, 4 hanggang 8 oras ang ginugugol sa bawat comic page. Magsisimula ka sa conceptualization. Pag na-conceptualize mo na, so storyboard mo na, ipa-pencil mo na. After mo i-pencil, papabasa mo muna sa peer. Funny ba? Pag pumasa, saka ila-line art, ika-color, final details. Pagkatapos nun, papacheck ulit, okay ba? Bago siya ma-upload. Then I engage sa comment section. Karamihan sa AI-generated images, nabubuo sa pamamagitan ng pag-aaral sa malawak na database ng mga larawan sa internet. Kabilang na iyong likha ng mga artist, kaya issue sa kanila ang copyright. Ayon sa isang AI expert, may mga batas na para maprotektahan at matiyak ang pagkilala sa mga tunay na gumawa nito. Sa ngayon, hindi itinuturing na creator ang AI, kundi kasangkapan lamang. Right now, we are in a transition period where it doesn't look great, but the question becomes, in the future, can AI be one of the tools that is used to create art? AI does not on its own have agency or artistic vision. So, kailangan pa rin ng tao na mag-prompt ng AI para gumawa. So, minsan nga yung joke na lang, pagalingan na lang ba ng prompt? But we shall see, depende sa output. Para sa mga artist, gaya ni Albert at AJ, I believe na people will still go and commission real artists for the reason of the art style, through yung storytelling power ng isang artist, and 3, yung soul na kaya ipasok ng isang tao sa isang obra o likha. Sana in the future, matutunan din nating mas mapahalagahan at mas masuportahan yung mga totoong artist. Sana meron pa ring appreciation saka tunay na suporta sa mga kapwa nating alagad ng sining. Animang nasawi sa banggaan ng 2 helicopter sa Brazil. Kita sa surveillance video kung paanong tila batong nahulog ang helicopter mula sa himpapawid. Umulusok ito sa parking ng isang electric car dealership sa Rio de Janeiro. Nagdulot ito ng sunog dahil sa mga baterya ng mga binagsakang electric car. Patay ang 6 na sakay ng mga helicopter. Iniimbestigahan pa ang disgrasya.
Romeo o Meow. Agaw eksena ang pusang yan sa final scene ng ballet performance ng Romeo and Juliet sa Turkiye. Ang nakabibilib, in character pa rin ng aktor habang pinagdidiskitahan ng pusa ang kanyang buhok. Suportado naman siya ni Juliet na hindi rin nawala sa concentration. Hanggang kusang umexit ang pusang may cameo, cameo row. Nerve-wracking ang mga question and answer portions ng mga beauty pageant. Pero may isang kandidatang idinaan ito sa humor. Nag-request siya ng interpreter, pero may plot twist. Usuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ladies and gentlemen, sa mga naniniwala sa kasabihang kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. What would you tell them and why? Ang magandang dilag na ito na siguro ang inyong patrona. Is it okay that if you can provide an extra mic from my interpreter? Thank you so much. May I have the question? Okay, your question is... Dahil ang tanong na tinanong sa kanya, tinanong niya sa dapat ay magsalin lang ng tanong na tinanong sa kanya. Basically, I would speak to our great leaders to have a full responsibility of their work. Ang sinasabi po niya ay kung may chance man po siyang makausap yung mga leaders nila, gusto niyang pagsabihan na magbigay ng responsibilidad sa mga tao. Ang Q&A sa Queen Universe Philippines 2026 screening nadala sa humor ng Buconera na si Stacy Ravena at ng kanyang interpreter na si Kent Riri Villarta mula Cebu City. Ang interpreter may interpretation saka na-interpret ng mismong kandidata. Especially with all the political controversies. Kasi yung country natin ay ang dami na pong problema. So dapat tantanan na. Gumana nga ang humor at si Stacy pasok sa top 30. How about let's just give love to everyone, for I believe that we only live once and let's live our life to the fullest. Okay? Okay. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.